Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating online devotion. Ito po ay programa ng New Life Tanza at kung kayo po ay first time at kayo ay napadaan sa ating Facebook page, welcome po. Ito pong ating online devotion ay atin pong binobroadcast mula Tuesday hanggang Thursday. At pag Friday naman po ay ang ating praise break. So magandang gabi po sa mga viewers natin, regular viewers natin. Maraming salamat po palagi sa inyong pagsusubaybay dito sa ating devotion. Ito po ay pagpapalakasan ng ating spiritual life. At kung meron man po kayong mga concern, pwede po ninyong isulat. O kaya meron kayong mga insights or meron kayong mga reflections patungkol sa ating devotion, pwede po ninyong isulat sa ating comment section. At kung meron po kayong prayer request, huwag po kayong mahiya. Dahil tayo naman po ay gusto natin na marinig ang bawat isa. Kung meron kayong mga gustong ipanalangin, isulat nyo po sa ating prayer box at meron po tayong mga staff na mananalangin agad-agad sa ating mga prayer requests. At kung akin pong makita naman ang inyong mga prayers ay sigurado po na kasama nyo ako sa pananalangin. Well, alam nyo itong ating topic ngayon ay napakaganda, pero palagay ko sa iba naman ay medyo parang malimit nyo nang marinig, pero titignan po natin ano ba ang bago sa ating article ngayong gabing ito. But anyway po, maraming salamat din. Gusto ko kayong pasalamatan dahil natapos yung ating 7-day prayer last week. Yun po ang ating binuno ng buong isang linggo at palagay ko at sigurado tayo na napakarami po nating breakthrough. Lalo na po sa mga nananalangin, sa mga kamag-anak nila na sila ay nasa banig ng karamdaman. Medyo nakakalungkot lamang po yun na marinig at mabalitaan sa inyong family, but we declare na ang inyo pong mga kamag-anak ngayon, mahal sa buhay ninyo ay patuloy na mag-recover kaagad o kaya naman ay gumaling sa kanilang mga karamdaman. Anyway, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin saglit at idulog natin ang ating pag-aaralan ngayong gabing ito. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Maraming salamat sa pagkakataon na kami ay magsama-sama upang pag-aralan ang iyong salita. Kami ay humugot ng kalakasan mula sa inyong mga salita. Maraming salamat din po sa banal na Espiritu na siyang sasama sa amin. Mga bagay na hindi namin maiintindihan ay higit naming maintindihan ngayon. Dahil yan po ang disenyo niyo sa bawat isa sa amin na makilala namin kung sino kami at malaman namin kung ano ang nakahanda pa para sa amin. Kaya maraming salamat po sa gabi ito. Samahan niyo kami. Magkaroon kami ng kapahayagan mula sa inyong mga salita. Hindi namin po ito lamang sa isip namin, kundi maisapuso namin, maitanim namin sa aming mga puso, at ito ay mai-apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus.
Amen. Alam niyo napakaganda nitong topic natin pero wag niyo akong iiwanan dahil malamang na ang ilan ay, maraming beses nang, narinig ang, article na 'to or yung patungkol dito, the value of listening, ang kahalagahan ng pakikinig. Ayan, alam na alam ko meron kayong mga ano diyan, mga puwedeng i-share. Ano ba ang kahalagahan ng pakikinig? Lagi nating pinag-uusapan dito 'yan sa mga lahat ng mga devotions natin and of course pagdating sa ating spiritual life, ang sabi sa Biblia, ah, by faith we are, increasing by hearing and hearing the word of God. Sa pamamagitan ng pakikinig natin ng salita ng Diyos ay lumalago tayo, lumalakas ang ating pananampalataya, di po ba? So, para sa inyo po, siguro pwede kayong magsulat, mag-comment, ano ba ang kahalagahan ng pakikinig sa atin? At ngayong gabing ito ay hindi lamang natin pag-uusapan ng patungkol sa negosyo, kundi sa relationship natin sa bawat isa. Relationship sa employer-employee relationship, relationship ng mag-asawa, relationship ng anak sa magulang, relationship sa iyong customer, sa iyong clients. Napakadami po pwede nating i-relate ang pakikinig. Ngayon, titingnan po natin sa James 1, chapter 1, verse 19, kung anong sinasabi patungkol sa pakikinig. Ayan, babasahin ko po sa isang translation, sa New Living Translation. Ang sabi po rito, understand this, my dear brothers and sisters. O, maintindihan niyo po ito. You must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Ayan, uulitin ko yung tatlong bagay na yan kasi yan ay maganda rin pong paalala sa bawat isa sa atin. You must all be quick to listen, alisto sa pakikinig sa Tagalog, slow to speak, maingat sa pagsasalita, and slow to get angry, hindi agad nagagalit. Kaya nga sinasabi na huwag tayong lubugan ng araw, huwag tayong matutulog ngayong gabi, na kapag meron tayong kagalit ay lapitan natin o kaya sabihin natin, I'm sorry, kasi hindi yan maganda sa ating katawan. Alam niyo naman na kapag kayong hindi ka nakakapagpatawad, hindi ka rin nakakatulog sa gabi, di po ba? So, maganda itong paalala sa bawat isa po sa atin, maging alisto tayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, hindi agad nagagalit. Pwede bang mag-amin kayo dyan? At alam nyo naman, sabi nga natin, we are all work in progress. Kaya kung sa tatlong bagay na to ay meron tayong problema pa, so okay lamang po kasi sasabihin naman natin medyo mahaba pa yung panahon pero alam niyo naman araw-araw talaga namang nag-i-expect tayo na ng breakthrough kaya I hope na tatlong ito ay magkaroon tayo ng breakthrough lalong-lalo na sa pakikinig which is yun po yung ating article ngayon at dito sa ating article na isinulat ni Bishop T.D. Jakes, maganda po ito kasi ito ay pinag-uusapan tungkol sa business din. Sabi niya meron daw siyang isang encounter sa isang owner sa ng isang business at in-interview niya ito at tinanong kung bakit nagiging successful ang kanyang business. Alam niyo po kung anong sagot nung business owner na yon. Sabi niya, he treats everyone with courtesy. Yan, tatlong bagay ulit ito, no? Mahilig tayo sa tatlong bagay ngayon, no? He treats everyone with courtesy, respect, and genuine interest. Alam niyo sa pakikipag-usap din po natin, kahit naman lalo na pag sinasabi natin na first impression last, kaya po maganda itong tatlong bagay na mapaalala din sa atin, no, na pakitaan natin ng kabutihang loob yung sino man na nakakaharap natin, regardless of status, regardless of accomplishments, regardless of age, no?
pagka nakita natin na medyo may edad, ano ba, yung pakiharapan din natin at ipakita natin ang kabutihang loob sa kanila. Respeto, yung paggalang, yung pagiging polite, yung pagiging magalang, at talagang meron tayong interest doon sa kausap natin. Hindi na po tayo yung dati lagi natin na pinagkukwentuhan na kapag tayo ay nakikipag-usap, no? Wag na po sana, no, at i-erase natin sa ikaisipan natin yung ganitong style na kapag lalo na pag tayo ay nakikipag-usap sa mga anak natin na habang sila ay kausap natin inaasikaso natin yung ating cellphone o kaya meron tayong ginagawa sa ating cellphone. Wag po. Tapos sasabihin natin na, "Oh sige, anak, nakikinig ako," pero hindi ka naman nakatingin sa kanyang mata kundi nakatingin ka sa iyong cellphone. Please po mga kapatid, i-erase na natin 'yan sa mga lifestyle natin o mga habit natin kasi hindi po maganda talaga 'yon, lalong-lalo na kapag kausap natin ang mga mahal natin sa buhay. So, pakitaan natin sila ng talagang genuine na interest. Katulad sa pakikiharap din sa mga employer o pakikiharap sa mga kliyente or customers natin, pakitaan natin sila na tayo ay interesado sa kanila. At ano man ang sabihin nila ay talagang tinitake note natin dahil yun ay magpapaayos o madidevelop yung ating business. With every customer, sabi pa ng ating at yung business owner na kausap ni Bishop T.D. Jakes, with every customer, ask yourself what I can do to make sure they have a pleasant experience that will make them want to come back. Yun. Ano ang bagay na dahilan kung bakit bumabalik ang isang customer? Ano ang dahilan bakit bumabalik yung kausap mo? O kaya ay dito sa church ay gano'n yung tanong natin palagi eh. Ano ang pwedeng magiging rason para bumalik ang isang attendee? Hindi lamang dahil sa magaling yung preacher or hindi dahil sa mabango yung CR, ano naman ang kanyang impression doon sa mga ushers, yung mga naging kausap niya, yung mga nagsabing welcome back or kaya naman ay balik po kayo, ingat po kayo, God bless po. Yun bang mga salitang yon ay very genuine ba sa kaharap natin? So, with every customer, ask yourself, ano ba yung bagay na magiging dahilan para bumalik ang isang customer? Ano magiging dahilan para bumalik ang isang attendee sa isang church? Alam nyo, kinakailangan na ito ay bantayan din po natin, marami tayong nakikita sa mga restaurants na gustong-gusto nating bumalik kasi alam niyo meron sila yung laging inuulit na, "Hello ma'am, welcome to padadadat," yung pangalan ng restaurant. Parang nakakaengganyo na, very polite at smiling yung mga staff dito, parang ayaw mo nang umalis o kaya naman ay siyempre pagka gano'n yung nakikita natin, maganda rin yung maganda rin yung aura mo, yung parang maganda yung pakiramdam mo, "Oh, magandang kumain dito." So gustong-gusto mo talaga siyang bumalik. So even if they don't buy something, ayan, today, how can I influence them to return when they need to return, when they need to purchase something here in the future? Halimbawa, hindi man sila bumili at bumili ng iyong produkto, ano ang mahihita nila na babalik sila in the future? Alam niyo 'yon, yung kahit naman hindi lang pinag-uusapan yung produkto dito kundi yung sino yung kaharap niya. Halimbawa, mga staff or halimbawa ay yung owner mismo ng business. Meron ba siyang nakita yung customer na magiging dahilan para bumalik siya? Yun po ang tanungin natin din sa ating mga sarili. At kami bilang mga staff ng church, ako pastor po ng church, tinatanong ko palagi, papaano ko maayos ang pakikipag-usap sa tao upang sa gayon
yung bumisita once sa church ay babalik siya. Doon lamang pa sa aking, pagngiti or, puwede ring ang maging dahilan ay yung pakikipag-usap ko sa kanya. Papaano ako makipag-usap sa kanya? Nakikipag-usap pa ako sa kanya na hindi naman siya ang tinitignan ko at may kausap akong iba o tinitingnan ko siya ng, ng eyes to eyes. Alam mo ba yon, yung eye to eye na talagang interesado ako sa kanya. So the real key is listening. Yan po. Kinakailangan tandaan natin yan. The real key is listening to and engaging with what each customer tells you they need. Alam nyo, sabi nga dito sa ating article na most people want to be heard. Alam nyo ba yon? Totoo po ba yon? Na lahat tayo, hindi lang naman iilan lang, kundi lahat tayo gusto natin ay merong makikinig sa atin. Tama ba o mali po? Para sa akin po, tama yon. Dahil alam niyo may mga pagkakataon na ako rin gusto ko, naririnig din yung kung ano yung nasa loobin ko, kung ano yung mga insights ko, kung ano yung mga opinions ko, kung meron akong kausap sa iba. At ang malimit nga, 'di ba? Parang ay wag naman po no na parang tayo na yung namamangka na sinasabi nila na wala na silang marinig kundi ikaw lang. So maganda rin po na pakinggan natin yung iba at malaman natin ano ba nagustuhan niya ba yung produkto, ano ba nagustuhan niya ba yung pagstay niya sa church o kaya nagustuhan niya ba yung serbisyo na ano mo na sinerve mo sa kanya. Ganun po. So kinakailangan yun ang ating unang iisipin. So, listening is the hardest. Tama po yun. Napakahirap po talaga ito. Yung makikinig ka lamang. Kasi meron tayong, kaagad-agad meron tayong opinion eh. Hindi nga natin pinag-uusapan yung fact, pero ang pinag-uusapan natin may opinion tayo kaagad. So, it's really difficult to listen. Mahirap po talaga, pero kinakailangan pong i-practice natin ito so that you will be successful in every career that you want to. Kung ikaw ay empleyado, marunong ka dapat na makinig. Kung ikaw ay business owner, marunong ka makinig sa iyong clients. Kung ikaw ay magulang, marunong mo rin, nakikinig ka rin sa iyong mga anak. Tama po ba? So, but itong listening, the art of listening, it communicates also compassion. Nakikita rin yung yung gift of compassion mo kung papaano mong tignan yung kausap mo. Gusto mo ba na may malaman ka dito sa taong ito? Ano ba yung pinagdadaanan ng taong ito? Bakit ganito siya magsalita? Bakit ang dami niyang complain? Baka naman meron siyang naranasan sa kabilang business, kaya ngayon dito niya naman sinishare lahat. So, dapat naririnig natin yun para matuto rin tayo doon sa mga tao na mayroong mga sinasabi. In building relationship, people don't care how much we know till they know how much we care. So ipakita po natin na meron tayong concern sa tao. Listening is loving and caring. Oh, 'yun. So makikita rin na kung papaano papaano ka magmahal ng tao, magmahal ng clients, kahit na hindi mo kilala, ipakita mo rin yung care mo sa tao. And then, of course, you have to look into the speaker's eyes. Huwag po kung ano-ano ang ating ginagawa dahil doon makikita na hindi tayo interesado sa kausap natin. So, i-practice po natin yon. Alam niyo, mahabang proseso ito para sa atin, pero napakaganda na isang isang attitude natin na kapag may kausap tayo, tumingin tayo sa mata. Huwag sa cellphone. 'Yon. Pagka mayroon tayong kausap, as much as possible, huwag po tayong tumingin, huwag tayong maging concerned sa cellphone natin kasi yung time na ma-spend natin sa kanya, hindi mo alam kung ano ang magiging resulta nito. Kaya mas maganda po, mas uunahin natin, priority natin yung pakikipag-usap. Kung merong pinadala ang Diyos sa atin, nakausapin natin, spend time, ibigay natin yung buong attention sa Kanya dahil who knows, sabi ko nga kanina, who knows,
hindi natin alam kung ano ang gagawin, ano, connection sa taong ito na makakapag-ano 'no, makakapag-develop ng produkto mo, makakatulong sa iyong business or whatever, kung ano man yung, gusto ng Panginoon. Alam ko merong mga tao na dadalhin siya sa atin pero, bigyan natin, magbigay tayo ng attention sa kanila. So, do you respond with silence? Minsan kinakailangan po, kinakailangan na tumahimik tayo para marinig natin yung kausap natin. Hindi po yung, nagsasalita siya, nagsasalita ka rin, "Ay ang pangit kayang attitude yun," ano? Parang, meron ka talagang sa bawat sasabihin ng kausap mo meron ka ring isasagot, ay naku, hindi ka makaka-gain ng ano niya, ng connection. So, mag-ano tayo, kung kinakailangan ng 10 minutes, 15 minutes na nakikinig ka lamang, okey lang po yun. Tapos sabihin mo sa ano mo, sa sarili mo, "Lord, thank you sa patience." Patience sa pakikinig. So, ito pong mga taong ito, these people we are talking about, our clients, our children, our spouse or our employer, they are not only purchasing items, they are purchasing experience. Kung nakikipag-usap po sila sa inyo, na gusto nilang maranasan yung experience. Ano ba? Ikaw ba ay good listener? Or ikaw ay good talker? Sana good listener tayo, no? Yun ang gusto nating pangarapin sa bawat isa sa atin at yun ay mai-ano natin, ma-develop natin, ma-improve natin sa buhay natin. So what do you offer other than your product? Yan. Hindi lamang produkto ang pinag-uusapan dito, hindi lamang service ang pinag-uusapan dito. Ano ang pwede pang mapakinabangan ng mga tao na dinadala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Not everything can be purchased. Tama po yun. Some things are experienced and offered without charge. Yan. So, napakagandang paalala sa atin kung ano yung value ng pakikinig. So, ang tanong po sa bawat isa sa atin, the question is, what do customers experience when they utilize your business? Ano nga bang mapapala? Ano ba ang magiging karanasan nung mga taong dinadala ng Diyos sa atin o yung mga taong dinala ng Diyos sa atin? Meron ba silang mapupulot na mabuti sa iyo? Meron ba silang makikitang magandang attitude or character sa atin? Tayo ba ay mga good listener? Tayo ba ay nagpapakita ng respect or paggalang sa tao na kaharap natin? Tayo ba ay nagbibigay ng interest sa mga taong dinadala ng Diyos sa atin? So maganda po na katanungan sa bawat isa sa atin. At kung ikaw ay may business ngayon, I pray na bigyan ka ng Diyos ng spirit of creativity, more creativity upang maging lumago yung iyong business. At kung ikaw ay nasa companies, nag-work ka as employee, ang panalangin natin ay the Lord would give you so much patience. Ma-activate yung patience sa iyo upang, pagka merong sinasabi ang supervisor mo or yung manager mo ay makuha mo kaagad at mai-apply mo yan, ma-practice mo yan. Para for your promotion, for your increase. Okay, so I hope po na meron kayong natutunan sa ating article, sa ating devotion ngayon at ang panalangin natin na ma-practice natin, ma-develop natin itong art of listening. Ngayon, so bago po tayo magtapos ay gusto ko pong ipanalangin ng ilang mga kasama natin sa church at sila po ay humihingi ng mga prayers. Siguro po ipanalangin natin si Mary Rose Loriega, si Jocelyn, si May Ann Estrella at ang family ng Salakop. Pwede po ba kayong sumabay sa akin sa pananalangin at sabay-sabay po natin itong idulog sa ating Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa katalinuhan, karunungan, at paggabay ninyo at sapat na kalakasan
para po kay Mary Rose Loriega. Ano man po yung kanyang pinagdadaanan ngayon, ang dalangin ko, Panginoon, na kayo po ang siyang sumama sa kanya, at kung may mga panahon na siya ay nagugulumihanan or kaya meron siyang confusion sa kanyang pag-iisip, Lord, I pray na kayo po ang tumulong sa kanya. At kung meron siyang gagawing desisyon ngayon, salamat sa karunungan na nagmumula sa inyo. Panginoon, huwag niyo pong pagkukulangin, at naniniwala ko na hindi naman magkukulang ang family ni Mary Rose. Panalangin ko rin po si Jocelyn ng pag-iingat sa kanyang kapatid na nag-aalaga ng isang COVID patient. Maraming salamat, Panginoon, sa protection ninyo sa kanya, at uuwi siya sa kanyang tahanan na malakas, malayo sa anumang mga sakit. Maraming salamat po sa buhay ni Jocelyn na patuloy na nagiging tapat sa inyo, patuloy na lumalapit sa inyo. Maraming salamat po sa provision na ipagkakaloob nyo sa buong family. Salamat din po sa buhay ni Mayan Estrella, at kung siya man po ay nag-aalala ngayon, Lord, patuloy, Panginoon, na kayo magbuhos ng pagpapala sa kanya, at magkaroon siya ng financial freedom. Amin din pong inilalapit ang Salakop family. Maraming salamat, Panginoon, na magkaroon ng makapag-recover kaagad si Brother Floyd Salakop, at samahan niyo po ang buong mag-anak, Panginoon, at ilayo sa anumang mga karamdaman, Panginoon, na aabot sa buong family. Maraming salamat, Panginoon, sa provisions niya sa buong pamilya ni Kuya Floyd at ni Ate Tere. Maraming salamat din po sa bawat isa na sumabay sa aming online devotion. Ang dalangin namin, Panginoon, na bigyan nyo kami ng sapat na karunungan sa lahat ng mga ginagawa namin, at kung kinakailangan namin na mai-practice itong pakikinig, Lord, tulungan nyo kami, and the gift of and the art of listening be upon us. Maraming salamat, Panginoon, na kung meron pong kaming mga didesisyonan ngayong araw na to, ngayong gabing ito, at sa mga susunod na araw, ang panalangin ko, Panginoon, na patuloy na ang banal na Espiritu ang sumama sa amin, at hindi kami magkukulang sa anumang karunungan. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin. Purihin ka, pinapasalamatan ka namin sa inyong pagpapagaling sa bawat katawan namin. At lahat ng mga sumasabay dito na may mga mahal sa buhay na nakakaramdam at mayroong mga karamdaman, Panginoon, ang dalayo, Panginoon, na inyo po silang gamutin dahil kayo ang aming dakilang manggagamot, at ilayo sa anumang mga malulubhang mga sakit. Maraming salamat po. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin hanggang sa susunod na araw. Ngayon po ay gabi ng Huwebes. Bukas po ay antayin po natin ang praise break. Maraming salamat din po personally doon sa mga tumutulong sa ating bagong buhay, Bayanihan Pantry. Maraming salamat po, at patuloy na atin pong ipanalangin na ito ay magpatuloy, at hanggat kailangan ng tulong ang ating mga kababayan dito sa lugar ng Tansa ay magpapatuloy po ito. Maraming salamat po. Tayo po ay pagpalain ng Diyos, at ibuhos ng Diyos ang pagpapala sa buong pamilya. Maraming salamat po. God bless everyone. Good night.